Hi! Welcome sa YouTube channel ko. Tara, samahan niyo ako! Ma'am Saning Daku TV, bago ako magpapatuloy, i-subscribe niyo ako at i-follow. Maraming salamat sa inyo. Ang title ng ating pag-usapan ngayon ay 10 sign na nagluloko na ang iyong asawang lalaki. Number 1, yung nag-iiba ng ugali niya. Kung dati, mahalata mo talaga kasi yung nung nagsasama kayo, na mayroong pagbabago sa ugali niya. Number 1, nag-iiba ang ugali niya. Number 2, wala nang oras sa'yo. Yung parang wala nang oras sa'yo. Kung ano, mas gusto niya pa sa labas, mas gusto niya pang doon sa labas kasi nagkikita sila ng kabit niya. Wala na siyang oras sa'yo na mag-usap pa kayo o para mag-usapan ninyo po yung buhay ninyo tungkol sa pagsasama nyo. Wala na siyang oras sa'yo. Doon na, malayo na. Gusto na pa sa labas niya. Number 2, wala na siyang oras sa'yo. Number 3, mabango na siya. Kung ang dati, maligo lang siya, tapos magbihis, punta sa trabaho. Yun lang, pero pag nagloko o nag-cheating o may kabit ng asawa mo, nagpapabango na yan. Matagal na yan makaalis sa salamin. Number 3, nagpapabango. Number 4, binabaliwala ka na. Kung ano man sabihin mo sa kanya na mga kwento mo sa kanya o ano man tungkol sa buhay ninyo, wala na siyang, hindi na siya interesado. Binabaliwala niya na lahat na sasabihin mo. Hindi na siya interesado. Hindi na siya interesado sa'yo. Yun. Kaya wala na siya, hindi na siya interesado. Number 4, binabaliwala ka na. Number 5, hindi na siya nagko-call o nagtitext sa'yo kasi mayroon na siyang kinukol, mayroon na siyang tinitext na iba. Kaya ayaw niya na sa'yo. Wala na siyang panahon magtitext sa'yo. Parang hindi na siya natakot na kumprontahin mo siya na hindi na siya nagko-call, hindi na siya nagtitext. Hindi na siya natakot. Wala na siya panahon para sa'yo at hindi na siya natakot na kumprontahin mo. Number 5, hindi na siya natakot. Hindi na siya nagko-call o nagtitext sa'yo. Number 6, kunting dahilan. Marami na siyang dahilan. Kung halimbawa, sama mo siya sa pamalingki, sweetheart, samahan mo ako mamalingki. Marami siyang dahilan. Porket ganito, porket ganun. Marami siyang dahilan. Kaya, hindi mo siya makausap ng matino, hindi mo siya makasama kasi marami na siyang dahilan. Number 6, marami na siyang dahilan. Number 7, kunting problema, palakihin niya. Halimbawa, nag-away lang kayo tungkol sa maliit na problema. Palakihin niya yun para hindi mo siya mahalata na may ginagawa siya para lumayo ang loob mo sa kanya. Para hindi mo siya mahalata na may ginagawa siya. Nilalayo niya, iniiba niya ang pag-usapan ninyo para hindi mo siya mahalata. Number 7, kunting problema, pinapalaki niya. Para magkaroon talaga kayo ng problema. Number 8, nagsisilos siya. Kunwari nagsisilos siya, titingnan niya yung pintuan mo, kung may ibang sinilas, sa ilalim ng mga lamisa, baka may nagtatago. Parang natakot siya sa sariling multo niya. Kasi yan ang ginagawa niya. Binabalik niya sa'yo, baka natakot siya na baka gantihan mo. Number 8, nagsisilos siya, kunwari. Number 9, mainitin ang ulo. Pagdating niya, parang ayaw ko niya makita, yung parang demonyo. Yung parang ayaw ka, kung hanggat maari, patayin ka niya. Kung hindi lang masama magpatay ng tao, patayin ka niya eh. Kung maari, hindi lang masama na palayasin ka niya eh. Pero hindi niya magawa yan, kaya nagtitiis siya. Pero talagang ayaw niya na sa'yo. At saka, higit sa lahat, hindi mo na mapatayo ang hotdog niya. Kahit anong gagawin mo, hindi mo na talaga mapatayo. Kasi alam mo kung bakit. Tinitira niya roon sa kabit niya, baka makuha mo pa. O di kaya sinasabihan ng kabit niya na huwag ka nang tumabi sa asawa mo, pag tumabi ka, ganito. Siyempre, doon na siya natakot, hindi na siya natakot sa iyo, doon na siya natakot sa kabit niya. Yan ang mga taong mga pinasukan na ng demonyo ang utak, mga maluluwang ang tornilyo. Kaya kahit anong gagawin mo na dyan, wala ka nang magawa dyan. At saka tandaan ninyo, kung ang pag-cheating niya ay isang buwan hanggang 3 buwan na yan, hindi mo na maagaw yan sa kabit niya, talagang doon na yung pag-iisip niya. Kaya number 9, mainitin ang ulo, ayaw ko na makita. O yan. Number 10, palagi na kayo nag-aaway, mas gusto niya pang palagi kayo mag-aaway kasi alam mo kung bakit, kasi mas gusto niya pang hinaghihintay lang siya na palayasin mo na para
palabasin niya na hindi siya ang may kasalanan sa paglayas niya o pag-alis niya. Ikaw pa rin ang may kasalanan. Ang ginagawa niyang masama, binabalik niya sa iyo o ikaw ang sinisisi niya. At saka, dagdag ko pa, kung minsan ikaw pa ang sabihin niya na sira ulo, ikaw pa ang sabihan niya mapaghinala, ikaw pa ang sabihan niya na mali. Lahat na mali kamalian niya, binabalik niya sa iyo. Ikaw ang sinisisi niya na ikaw ang may mali, ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nagloko. Yan ang mga ginagawa ng mga tao na mga nagche-cheating at mga mga nagkabit. At saka ang iniintindi niya lang ay yung kabit niya. Ang sinusunod niya ay yung kabit niya. At saka yung lahat at natakot siya higit sa lahat doon sa kabit. Yan, ganun, doon sa kabit. At saka mas gustuhin niya pa ng mga palagi kayo nag-aaway para may dahilan siya. Para pag masumuko ka, pinalayas mo siya, edi, yay! Masaya! O, ganun ang style nila yun para na hindi pa pinapalabas nila na ikaw ang may kasalanan, at ikaw ang may kasalanan. Kaya alam ko naman masakit naman yan talaga yung pag kabit ang asawa mo. Hindi ko naman sabihin sa agad-agad sa inyo na mag-asawa kayo agad, pero iyan talaga ang tama ninyong gawin. Mata sa mata, ipin sa ipin. Kung anong ginawa niya, yan din ang gagawin niyo. Kung nag-cheating siya, maghanap din kayo ng ipalit mo sa kanya. Pero oo, sabihin mo pa, mayroon talagang babae na bahala na siya, basta ako walang ginagawang masama, bahala mo siya, basta ako malinis, ako maano. Wow! Ngayong panahon, hindi na uso yan. Martil ka, kawawa ka, lalo kang apakan ng lalaki pag ganyan ka. Kaya ang gagawin mo, palitan mo rin siya. Pag makamubuon ka na ng pinakamasahirap, alam ko mahirap, hindi mo ka agad-agad. Pero sikapin mo makabubuon ka sa 1 buwan, hanggang 3 buwan, hanggang 4 na buwan. Pag dating ng 4 na buwan, maghanap ka na, palitan mo na yan. Pag makakita ka na ng taong mamahalin ka talaga, siguraduhin mo lang na mahalin ka talaga ng lalaki. Siguraduhin mo talagang mabait, at saka at least kahit paano may trabaho. Huwag ka na maghanap ng kung ano pa yung gwapo pa, kung ano rin, basta yung mahal ka, may trabaho, maganda buhay mo. Sabihin mo pa sa kanya, pag ginawa mo na yan, sabihin mo, "Hi Papa, thank you nang dahil sa ginawa mo. Naranasan ko ang masarap na buhay dito sa naging asawa ko ngayon. Thank you pa sa ginawa mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko nakita ang asawa kong pinakamamahal ko. Kaya thank you pa sa ginawa mo, pagpalain ka." Ganyan yung gagawin mo. "Thank you pa. Sana pagpalain ka at nang dahil sa ginawa mo, Papa, nakita ko, o di kaya darling, o sweetheart, maraming salamat sa iyo nang dahil sa ginawa mo. Ganito ang buhay ko. Hindi ko akalain na matamo ko ang buhay na masarap, na naging kontento ako, na mahal ako ng asawa ko. Thank you pa. God bless you."